May kakilala ba kayo mga nagpapanggap na mayaman? Ay, nako mga friendship ha. Ngayon sa episode na ito, malalaman po natin kung isang tao ay nagpapanggap na mayaman o tunay na mayaman. Kung kayo interesado, nako, kailangan tapusin nyo tong video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Jinky Tan, your pambansang wealth coach. Ito na po yung part 2 episode ng mga taong nagpapanggap na mayaman. Para na natin malaman yung 10 signs na kausap mo talaga ay super yaman. O ito ang gagawin po natin bago tayo mag-umpisa. Gusto ko kumuha ka ng ballpen at papel at isulat mo to. At ito yung number 9 po. Yung number 9 na katangian yan po para sa akin ay talagang yan ang genuine na talagang mayaman. Kung na-miss nyo po yung part 1 to part 5 po, huwag kayong mag-alala. Ilalagay po namin sa comment section yan or sa description para mapanood nyo siya. Let's go to number 6. Malalaman mong sign kung ito ay nagpapanggap na mayaman at tunay na mayaman. Ang tunay na mayaman ay may financial discipline. Yan. Oo, grabe po talaga. Yung mga habits na mga yan, magaling talaga. Mga master yan sa pag-iipon, sa pagbabudget, pag-i-invest. Ang gagaling po ng mga yan. Pag sila hindi pumapasok sa mga maling utang at masamang utang, ang pinapasukan nila ng mga utang na pwedeng kumita. Oo, negosyo, real estate. Yan ang mga pinapasukan nilang mga utang. Ang tindi ng mga yan. Pero ang mga nagpapanggap na mayaman ay antindi rin. Walang disiplina. Makikita mo lahat bago. Diba? Ika nga excessive consumption. Living beyond their means. Kaya nga minsan nga, yun nga, one day millionaire ang mga mindset. So, ang ending ay nagiging poor. Walang ipon. Diba? Hindi nagiging financially stable. Kasi nga, kulang sa disiplina. Makakita lang ng SALE, mga 10, 11, 11, 12, 12. Tapos na po tayo dyan. Oh, that's number 6 ha. Number 7 sign na isang taong tunay na mayaman. Tunay na mayaman. Nako, mga yan. Ika nga strategic thinker yan. O, kung mag-isip talaga yan. Talagang pinag-isipan mabuti. Alam po nila kung ang papasukan po nila ay may risk or magandang pagkakakitaan. Alam mo, very strategic po. Lalo na yung mga taong nagnenegosyo. No? Kaya hindi sila nalulugi. Gusto mo bang malaman kung paano yung mga tunay na mayaman? Ganito pong ginagawa nila. Lalo na kung bago po ang opportunity. Kung meron silang 100,000, 100,000, ang i-invest po nila hindi 100,000. Ang ilalabas lang po nila ay 10,000, 10% lang. Bakit? Just in case na magkamali, may 90% pa. Magte-10,000 ulit yan. Nagkamali, okay lang. May 80,000 pa. Nagkamali, may 70,000. On the 4th attempt, nung tumama na, ay may pera pa para pag i-reinvest para mabawi ang nawala. Ganon sila ka-strategic. Ang mga fake na mayaman, nako, walang ka-strategy. Ang strategy lang ay mag-flex, mag-post sa social media at pakita na may kaya sila. Again, kung ikaw sobra-sobra ang pera mo, walang problema. Ang pinakamasakit niyan, may mga iba nangungutang para may ipang-flex. Diba? Yun po ang problema. Let's go to number 8. Number 8 sign kung malalaman mo sila ay tunay na mayayaman talaga. Ito, isang katangian na nakita ko. Kaya kung meron kang katangian nito, ako siguradong papunta ka na, payaman ka na. Ito po yung tinatawag na lifelong learning. Oo, kasi para sa kanila, yung mga tunay na mayaman, talagang uhaw sa karunungan at kaalaman. Nagtatanong sila kung paano sila matututo, di ba? They want to gain new insights, new ideas, new experiences. Kasi alam po nila, para ika nga magtagumpay sa buhay, the only thing that is permanent in this world is change. Kaya kung hindi ka nagbago, mapag-iiwanan ka. Kung hindi ka nagbago, ay nako, malulugi ka. Kung hindi ka nagbago, magsasara negosyo mo. Sa totoo lang, ang mga bagay na nag-work last year, hindi na nag-work this year. Lalo na sa larangan ng social media. You know what I mean? Diba? Yan po ang ikang nakita ko. Ang mga fake rich na naman po, kumita lang ng konti, nagiging close-minded na, nagyayabang na, ayaw na makinig. Diba? Feeling nila, alam na nila lahat. Feeling nila, hindi sila nagkakamali. May kakilala ba kayong ganon? Kung may kakilala kayo, i-type niyo yung pangalan. Hindi, wag niyo type ang pangalan. That is number 8 sign na talagang lifelong learner sila. At sinabi ko, itong pinakamatindi, alam mo, malalaman mo talaga ang tunay na mayaman. Ito yung sinabi kong pinakamahalaga. They are very generous. Ang mga tunay na mayaman. Hindi sila madamot. Hindi lang pera pinag-uusapan ha. Ang tunay na mga mayayaman, pag tinanong mo, uy, turuan mo naman ako nito. Hindi nagdadalawang isip yan mag-share ng idea. Hindi magdadalawang isip yan, share pati yung kanyang sikreto. Bakit? Kasi nga, generous siya.
May kakilala ba kayo yung mga tao na tinanong mo lang, magkano puhunan? Secret, di ba? Paano kumita? Secret. Pwede bang secret? In other words, masyado sila matipid. Ayaw nilang i-share ang kanilang mga information. Alam mo bakit? Kasi ayaw nilang makopya. Ayaw nilang manakaw. Hindi ko na sinasabi, i-share mo talaga yung secret recipe mo. But in general, di ba, dapat nag-share ka ng mga ideas para maka-encourage ka ng ibang tao. Katulad na ginagawa, kung tatanungin nyo ako, i-share ko po sa inyo. Kasi marami naman kung saan nanggaling to eh. Marami pa namang bala eh. Hindi lang karunungan ang pinag-uusapan. Ang mga generous, very generous yung pagdating po sa pera. Diba? Sa pag-share. Because alam po nila eh kung bakit sila pinagpala para sila ay magiging pagpapala sa kapwa. Woo! Ako naman talaga ay nanggaling rin po sa wala. Nagbabalik tanaw, kaya nga bilang ganti. Ako po ay sinusuklian ko po, lalo na yung mga taong na nangangarap, lumalaban sa buhay, lalo na ang mga kababayan nating OFW na talagang faithful, na sumusunod sa channel na ito. Ang panalangin ko ay darating ang panahon na umunlad at guminhawa rin ang buhay nyo para kayo ay magiging pagpapala sa inyong mga mahal sa buhay. Pero ang mga fake na rich, nako, kung tutulong yan, kailangan may video, kailangan pakita sa tao, kailangan mapuri sila, di ba? Ayun, you know what I mean? May magbibigay lang, marami pang sasabihin. Kailangan paulit-ulit ka magpasalamat. Parang isang beses ka lang naman tinulungan, pero every year, gusto niyan, tumanaw ka ng utang na loob. May kakilala ba kayong ganon? And last but not the least, na 10th sign na ang kausap mo talaga isang tunay na mayaman, legit na mayaman. Ito po, meron silang balanced life. Ano yung sabi balanced life? Hindi lang pera ang habol po nila. Yung mga tunay na mayaman. Ang para sa kanila importante, pamilya, kalusugan, pakikipagkapwa-tao, di ba? Bago yung pera. Ito natutunan ko sa mga tunay na mayaman. May nagsabi sa akin, Chinky, bakit ka ba nagtatrabaho at the first place? Para sa mahal ko sa buhay, sa pamilya. Aanin mo ang pera mo kung hindi mo naman kasama ang pamilya mo, kung hindi ka nag-e-enjoy na kasama ang pamilya. Napaisip talaga ako. Kaya ang sinabi ko sa sarili ko, na kung gusto kong kumita, dapat kasama kong pamilya ko. Kaya nga, napakahirap po ng buhay ng OFW. Na kaya nga sinasabi po natin, pansamantala lang kayo nandun sa abroad, hindi pang matagalan. That's number 1, para sa pamilya. Pangalawa, kalusugan. Aanhin mo ang iyong pera kung wala ka namang kalusugan na hindi mo natitikman ang masarap na pagkain at lahat ng pinaghirapan mo ay binambabayad mo lang sa ospital. Diba? Ang tunay na mayaman ay marunong makipagkapwa-tao, hindi nang lalamang ng ibang tao. Pero ang mga fake na mayaman, para sa kanila, alam mo mahalaga? Pera, bahay, sasakyan. Ika nga, kahit makasagasa ng mga ibang tao, mga kaibigan ka mag-anak, okay lang, basta kumita. Kasi dalawang klase lang naman tao sa mundo eh. Isang nagpapaloko at isang nanloloko. Kung mabuti na ikaw ang ikaw na mag-fill in the blank. Diba? Ang overall happiness nila is wala, flex. At pakita sa tao na mayaman daw sila. Kaya nga from 6 to 10 muna tayo. Tanungin mo yung sarili mo, ikaw ba ay may financial discipline? Strategic ka rin mag-isip? Ikaw ba ay open sa learning? Generous ka rin ba? Balanse rin ba buhay mo? Kung ang sagot mo ay oo, nako, may sign na ikaw ay talagang pwedeng payaman, ha? Kaya kapag yumaman ka one day, i-embrace mo to. Hindi mo na i-announce sa buong mundo na mayaman ka na. Hayaan mo na lang ang tao ang magsabi at magkwento na ikaw na ay yumaman. Oh! Guys, nagustuhan mo itong episode natin, itong 2-part series na ito. Kuya, kung na-miss nyo ang part 1, panuorin nyo yan. Oo, matindi yung part 1. Oo. Pero maganda rin itong part 2 na ito. Kung kayo ay natutuwa sa channel na ito, pakitype lang natutuwa. At isa na lang favor na hingin ko sa iyo, kapatid. Subscribe naman. Subscribe sa channel na ito para ma-notify kayo tuwing tayo nagbo-broadcast every night ng alas 8 ng gabi, Manila time. Maraming salamat at magkomento kayo kung ano natutunan nyo, anong realization session na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.